What's up mga kamaster? Ako naman po ito sa Bird Portaya and welcome na naman sa ating podcast kung saan ay mag-uusap-usap tayo ng mga mutya. At syempre ito ay kakaiba, no? Kasi itong podcast na ito ay pag-uusapan natin yung mga kapangyarihan ng mga bato. Alright, so ngayon ay kasama natin dito si Jomari. So Jomari, magpakilala ka. Ako nga pala si Jomari Usto, isa rin po akong vlogger. Gusto ko sana shoutout sa mga kababayan natin dyan sa mga lugar natin, mga Pilipino ng Tagalusod ng Maynila. Ayan. So, shoutout po dyan. So palakpakan po tayo dyan. Si Jomari, isang napakagaling po niyan na vlogger. At ngayon ay syempre nandito tayo ngayon sa episode na to ay para sa mga mutiano. So tanungin natin si Jomari. Jomari, para sa'yo, ano ba ang kapangyarihan ng mga bertud? Okay. So, ang betot kasi ay kalikasan. Ay nakukuha sa mga kagubatan or mga puno ng balete. Ayan. At yung iba naman po ay nakukuha po sa mga dagat, mga karagatan. Puno ng balete, marami doon. Marami po itong mga puno ng balete, mga may nakita kang mga puno malalaki. Ito po nakakakuha ng mga ikantong mga bato na kalikasan talaga. So, ibig sabihin ba, pag ako ay tumambay sa puno ng balete ay makakuha ako ng instant na mga mutya? Mga mutya. O yung mga tinatawag ng mga anting ka na mga gamit. Pero syempre, pag ikaw ay takot sa multo, syempre tatakbo ka doon, diba? Tatakbo ka doon. Hindi mo pipigil sa sarili mo pag tumakbo ka. Wala kang pang depensa, 'di ba? Kailangan mo rin na meron kang sangga. Meron ka rin dapat pa yung pangontra. Yun. Ayan. So ngayon, makikita nyo sa studio namin dito sa video na to, no? Meron kami dito mga nakalatag na mga mutya, no? At itong mga mutya na to ay pinaghirapan namin na makita, at iba dito ay mga bigay. At syempre, iba-iba naman yung kwento kung paano namin nakuha yun eh. Si Jomari, meron siyang dala dito na mga kakaibang mga bato. At itong mga bato na to ay masasabi natin na may kapangyarihan. Ano ba yung mga kapangyarihan na to? Ang kapangyarihan nito ay batong dikit-dikit po ay meron po ito pang-akit ng customer. Ito ay tinatawag ng business or tindaan ng negosyo. Ito ay nagbibigay rin po ito ng pangkalahatan, protection din. Meron din po siyang lalapit sa inyo mga seaman, yung makasakay sa barko. Ayan, may mga tindahan kayo. Pero syempre hindi yan ginagamit pang chicks, no? Bawal kasi gumamit ng chicks. Pag ginamit mo yung chicks mo, parang mo na rin ginaboy yung panggamit mo ng agimat. Ayan. So yun, no? Ito palang mga for example, itong hawak mo, ano bang tawag sa mutya na yan? Ay batong kuman, dikit-dikit po ito. Ay nakuha namin po ito sa ibang lugar. Ayan ay tawag ay batong umpukan. Batong kumpuan yan. Ito ay bira na po itong makakita ng ganyang bato kasi sa lugar lang ibang lugar kasi mahirap makakakuha ng ganyan yung mga antik na mga gamit na mga bato. Minsan nakakakuha ka ng batong kahoy na naging gugis bato talaga. Ito talaga bato talaga to. Bihira na ka talaga makakakuha ng ganitong bentulis. Yan. Napakabihira niya. Lalo na kapag ikaw ay nakatambay sa dagat at kapag ikaw ay nakakita ng batong umpukan, ay syempre dapat mo yan na makita. At syempre ito rin, no? So mayroon din akong batong umpukan na ito ay personal. So partner, kung makita mo ay parang hugis puso. Yan. Kasi ang mga puso na yan ay ginagamit po yan sa mga gusto magtinda, negosyo, business yan. Ginagamit po yan talaga yan sa mga sa mga seaman talaga yan. Ayan. At syempre, no, itong mga bato na to, partner, paano mo masasabi na ang bato ay buhay, ay mayroong kapangyarihan? Paano mo masasabing may kapangyarihan ang isang bato? Kasi ang mga batong yan ay may mga orasyon na dasal yan na kailangan banggitin ng pangalan. Pero hindi ko sasabihin na pangalan ng letra na nakalagay dyan kasi may mga orasyon kasi
na binabagkis yan ng mga katulad ng sinasabi ko kanina sa inyo ay kalikasan o yung tinatawag na gagubatan. Ibig sabihin ng gagubatan ay ito ay mga nakukuha sa Mm. mga bato na napupulot namin. Ito, kahit kargahin mo siya ng dasal, mabubuhay ito. Kailangan mo munang dasalan ng 49 days mo sa dadasalan bago mo siya makuha. Pero kailangan, ikaw yung nakakatakap talaga ng dasal na may basbas. Kailangan magkaka muna na may basbas muna bago ka makakuha ng ganitong anting. Kasi di biro ang makakuha ng ganito eh. Bihira lang talaga. Yan yung pinakamahirap talaga. So bukod pala sa bukod sa pagkuha ng mga bato sa dagat, saan pa makakakuha? Sa dagat pa, sa bundok, saan pa? Saan pa? Sa mga Palawan, may mga ganyan, isla yan, madagat din yan. Makakakuha ka ng mga ganyang klase bato. Katulad ng perlas, ayan. Meron din tayong itim na pangdakakit, ayan, pangdakat din yan. Ayan, meron din tayong batong naging tubig, ayan, meron din tayo dyan. So, lahat po yan talaga mga may agimat talaga. Makakakuha ka ng kalikasan. Yung iba naman ay nabibili lang sa Quiapo. Katulad ng mga medalyon, tanso, ayan, may mga ganyan. Dito sa amin kasi, puro kalikasan, bato lang nakuha Ayan, namin. so nabanggit mo na yung tanso, no? Pakita natin yung tanso na meron tayo dito. Kasi tanso natin. Hindi, yan. Nasa ano yan? Ito. Yan. Yan. So, itong mga tanso na to, iba naman ang gamit nito. Kung ikaw ay mayroong debosyon, kailangan mo tong dasalan ng maraming araw. Kaya na sinabi ko sa inyo kanina, kailangan nyo dasalan ng 49 days na dasalan muna. At ibira lang po gumamit ng dasal na may tatso. Kailangan ikaw ay nagbibigyan ka ng gagandang kapangyarihan na hindi mo pa natitikman sa buong buhay mo. Ayan. Yan. Iba-iba naman yung iba-iba naman yung katangian ng mga medalyon. Iba-iba yung kasi ang katangian ng mga glass mo. Ito, kung makikita nyo na hawak ko, isa siyang triangle na tres pico. Ito, ginasalan to ng isang antingero ng 45 days. At syempre, hindi naman tayo magaling pagdating sa orasyon, no? So, pinapaubayan natin yan sa mga mas may karunungan, sa mga mas may alam. So, sila yung nagdadasal nito. At syempre naman, kapag once na ito ay nadasalan, is nakakaroon to ng buhay. Nagkakaroon ng buhay, ay nagkakaroon po ng bisa ang yung gamit. Sapagkat ang bisa ng gamit ay merong rekwal. Ang rekwal ng espiritu ay nagbibigay ng gabay ng sino man ang merong ng kasuot nito ay siya ay magkakaroon ng magandang kapangyarihan at magkakaroon ka ng lakas. Yan, yun ang sinasabi ko. Lakas ng katawan. Tiksi, katawan, at saka hindi ka kahit matatabla ng kahit anong talim na katulad ng bala, kutsilyo, kahit ano pa man ng mga ibang. Pero, pipira na po makasubok ng ganyan. Siyempre, kapag sinabi naman tanso, yan ay laging makikita sa labas ng mga simbahan. Sa labas ng simbahan, sa simbahan na Quiapo, Penolin dyan. Number 1 sa Quiapo yan. Sa Quiapo talaga, number 1 ang una-una dyan. Ikaw ba, Jo Marie, pag pupunta ka ng Quiapo, talagang napakarami doon na mabibilan ng mga... So, marami pong mabibili pong mga gamit. Pero hindi lang po yun sa mga kilid-kilid pati rin sa ibang lugar. Kasi marami pong nabibili mga antingero na gumagamit ng mga tatso na medalyon. Meron din pong mga kalikasan. Pero lahat po dyan, marami po. Marami kayo mabibili dyan. Siyempre, bago nila pasukin ng mga ganitong klaseng mga pag-agimat is kailangan matuto sila na magdebosyon at siyempre yung pagkakaroon ng panalangin sa Panginoon. Panalangin. Ibig sabihin na panalangin, yung tiwala mo sa Panginoon, nagbibigay sa iyo ng dasal. Yan ang number one. Yan talaga yung number 1 talaga, dasal talaga. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina mga guys eh. Pag number 1 kasi ang dasal ng una-una dyan, nababangitin na pangalan. Kasi bakit? Kasi yung dasal na yun ay magbibigay sa atin ngayon ng buhay. Yung buhay nang bibigay sa atin yun, sa agimat,
Hindi lang agimat ng pen, meron tayo na to. Yan, yung batong umpukan, for example. Kupukan, yan. Batong kukupungan, yan. Ito kasi nagbibigay po ito ng buhay. Yun. So, ang gagawin mo lang dito, dadasalan mo lang siya ng kahit anong dasal mo. Tapos, papairan mo siya lang ng may lala ng langis. Yun lang ang pwede mo dasalan. Tsaka mo siya iipan. Yun lang ang pwede. Tuloy lang. Okay, tuloy mo lang explanation nito. Okay. So, yung may mga gamit dyan na kagaya nito na isang muntya ng shield, perlas. Yung shield niya perlas po to ay pag-angit to ng mga negosyo, business. Ito hindi po to nagano ng babae wala po tong chicks to, wala tong gayuma to Ginagamit po to pang negosyo to, business negosyo, pagkabuhayan. Sa mga tindahan, pwede. Pero kung may mga meron tayo pangontra or papasuko, meron din tayo dyan na sinukuan. Yung sinukuan na papasuko ay ginagamit po rin sa mga depensa, kulang, barang, palipat angin, ayan. At meron din tayo dyan mga kaya na nilang gamitin ng agimat na pangontra. Siyempre naman, partner, no? Iba-ibang klase yung mga kapangyarihan ng mga mutya. So, kapag sinabi, hello? Wala? Wala. Ayun pala, sorry, meron na. Meron na. Ayun. So, yung pala, no? So, sabi ko nga kanina, pumili sila ng agimat na para sa kanila. Oh. Nasa kanila na, kasi kapag sinabing medalyon, maraming uri ng medalyon eh. No. Kasi ang medalyon ay hindi mahalaga ang isang pagpipili ng isang gamit ng mga agimat mo. Kung may medalyon ka man, kung kalikasan ka naman. Kasi sa inyo yan ang buhay ng tao na kung gusto nyo pumili kung tanso or kalikasan ba. Ako, kahit hindi ko na pag-isipan yan ng isip ko, ang nasa isip ko, kalikasan. Kasi bakit? Kasi ang kalikasan kasi ay simbolo ng angin. Angin Ng hangin. Ibig sabihin ng angin, gubagang nag-aano sa yung mga gagubatan, mga puno na ninirahan sa mga ikanto. Katulad ng ikanto, tikbalang, duwende, kapre, ayan. Marami po yan, mga diwata, yan. Marami po yan, mga... So, ibig sabihin ba niyan is may mga anting-anting na galing sa mga, sabihin natin ng mga engkanto. Mga ikanto. Kasi mga ikanto, kaya kasi nila paglaruan ng isang tao. Kahit na ikaw napasukan ka, maaari kang magdulot ng sakit or karamdaman na hindi ka rin makatayo. Yung iba, ginagamit lang nila sa paggagayuma para lang maano yung mga yung mga chicks dyan yan. Meron naman tayong mga antingero yan, yung mga naggagamot, ayan, mayroong nagtatawas. Marami po yung klaseng ganyan ng mga hindi lang antingero, hindi lang magagamot, hindi lang mga pinaparis mga spiritual yan. Okay. So dito no, mayroon tayo na research dito. Isang uri ng langka. Ayan. So papakinggan natin kung ano nga ba ang kapangyarihan ng langka, no? So kapag sabing langka, ito ay napaka mabango. Babanguhan lang ka, hindi siya agad na maano yung kamay na nakikita lang sa mga bato. Pero sobrang banguhan lang ka. Pero pag ikaw nakakita lang ka na ugis na prutas talaga. Okay, so ito, pakinggan natin. Ikaw ba nakatikim mo ba ng langka? Langka. Masarap Kasi ang nagamit langka. sa negosyo yan langka eh. So, swerte yan sa langka. Pag ikaw meron yan, ikaw ay magkakaroon ng Ito na. pangyarihan. Nagtataglay rin daw ng mutya. Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang isang natatanging mutya na makukuha raw sa langka. At kung mahilig kang kumain ng prutas na ito,
ay tiyak na ang videong ito ay para sa iyo. Kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag mong kalimutan ang jackfruit o Artocarpus heteropilus na mas kilala sa atin sa tawag na langka ay nabibilang raw sa mga puno na namumunga sa kanilang katawan o sanga gaya ng breadfruit at mulberry. Ito ay pinaniniwalaang nagmula sa India at sa mga kagubatan ng Malaysia. Madalas So, yun narinig natin, no? So, yung pala ay original na hindi sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, sa pati din sa ibang bansa. Maraming ano. tubo ang langka sa mga tropikal na bansa o rehiyon. Ang langka rin ang siyang puno na namumunga ng pinakamalaking prutas sa lahat. Alam nyo ba na ang langka pala ay may kakayahang mamunga ng 200 hanggang 500 piraso sa loob ng isang taon. Napakadami. No? Ang langka rin ay kilala dahil sa matamis at mahalimuyak nitong prutas tuwing nahihinog. At ito rin ang pambansang prutas ng bansang Bangladesh at Sri Lanka. Kadalasan itong ginagamit sa mga Asian cuisine, hinog man o hilaw nitong bunga. Ang pagkain rin ng hinog na langka ay maraming mga magandang dulot sa ating kalusugan. Sapagkat mayaman Saka, ito. masarap ang langka pag ito ay minatamis. Masarap siya, lalo lang magpatamis na yung kinakain mo. Pero alam mo ba, yung mga langka na yan ay meron din talagang beetroot talaga na nakakakuha talaga. Baka ito na yung sasabihin ni Besh TV, no? Sa mga bitamina at mineral at antioxidants na nakakatulong upang makaiwas sa mga pagkakaroon ng mga cancer cells. Alam nyo rin ba na tayo palang mga Pilipino ang unang nagpakilala ng langka sa bansang Guam na bahagi ng Spanish Empire? At maging sa mga matandang paniniwala o sa mga paniniwala ng mga antingero, ang langka raw ay nagtataglay ng isang natatanging bato o mutya na buto na kapag iyong nakuha ay tiyak na magbibigay sa iyo ng magandang swerte. Ang mutya ng langka ay mabisang pangontra raw sa mga malas, sumpa at upang walang sinuman ang mag-isip sa iyo ng masama. Ang mutyang ito rin ay nagagamit ng mga nagpapaanak sa mga probinsya gaya ng hilot. Mas mapapadali raw ang pagluwal ng bata kung ipapasubo sa malapit ng mga anak ang batong ito. Nagtataglay rin ito ng labis na swerte at halimuyak na pang-akit upang dagsain ang anumang negosyong meron ka. At higit sa lahat, ay maraming kalalakihan ang nagnanais na magkaroon ng mutyang ito, sapagkat ito ay isang panghalina. Magiging lapitin ka raw ng mga babae o kung babae naman ay magiging ligawin ka o lapitin ng mga... So yun na, so nabanggit na dito yung ano. No. Pag ikaw ay mayroong tangan na mutya, is magiging lapitin ka. Lalapitin ka sa mga kasama mo. Kasi may mga langka talaga na ginagamit talaga yan sa pangakitik ng negosyo yan. Kasi unang-una pa lang talaga dyan yung negosyo. Yan talaga lagi tinatandaan ng mga tingero. Negosyo talaga. Katulad ng isang mantay. Isang bawal ng mantay ay mayroong 4 ng elemento. Lupa, hangin, tubig, apoy. Yun ang laging nilalagay ng mga antingero ng mga bao. Yan. Bihira lang po kaya magkaroon ng bao ng may mana ng isang mata at sa bibig. Saka pag sinabi nilang mutya kasi ng langka is ito ay nagbibigay ng mabango. Babango sa mga tao. At di lang yan. Okay. Dahil meron ditong potassium sa makaiwas ka sa sakit, karamdaman yan. Ibig sabihin pala din is ito ay may mga protina. May mga protina po yan. Kaya iwas talaga. Ayan. So isa yan sa ang langka ay magandang uri din ng isang bertud. So ito, Jo Marie, ano pa yung may ipapakita mo dito na kakaiba? Parang nakikita nila para ditong may sinturon, no? Pakita mo yung sinturon. Ito. Yan, bigat Yan. Ito ang sinturon ng kapre.
Sinturon ng kapre? Oo. 'Di ba nakikita niyo sa mga antingero gumagawa ng mga sitron na katulad ng mga beetroot nila. Kasi alam mo bakit? Kaya gumagawa sila ng sitron dahil para hindi sila taplan ng mga talim ko, kutsilyo po or baril. Tapos meron din silang hindi sila maano ng mga pakontra ng mga makukulang, bababarang, kahit ano naman mga elemento na pumapasok sa loob ng ating katawan. Kaya kailangan tayo meron tayong pakontra. Ito ang tinatawag na citron. Ito, ibibigyan na po itong magkaroon ng citron ng ganyan. Bibigyan na po yan. Kasi may mga bato talaga yan, nakasaksik talaga yan sa katawan mo. Pero kailangan, lagi tatandaan yung lagi tayo nakaanda sa tuwing may panganib. Yan. Ba't nga pala sinturon ng kapre ang tawag? Kasi ang kapre, meron kakayahan na magkaroon ng depensa sa katawan. Paano yung panganib, yan. Yung mga saksakin ka, kutsilyo, yan, mga ganyan. Iwas ka sa disgrasya, iwas ka sa mga gulo, yan. Iwas ka rin sa mga yung mga liis bala, yan. Iwas ka sa liis bala niyan. Meron So tayo ito, yan. Jo Marie, bakit napakabigat yan? Kasi nung hinawakan ko to, Maka Master, no, ang napakabigat. Bakit napakabigat niyan, Jo Marie? Kasi may nilagay kasi ako ng mga bato maliliit na kalikasan, katulad ng mga negosyo. Pwede din sa negosyo, pwede din sa mga pang-depensa, pwede din sa pang-kontra. Kahit ano man nang meron kang gamit, basta lagi mo dala, lagi mo bit-bit. Yun lang lagi mo tatandaan. Kasi ang bit-bit mo, hindi lang sapat ang kakayahan mo ay makagawa ka ng sarili mong getto ng sitron. Kahit kwentas, bracelet, or kahit ano man ng mga nagawa mo, basta meron kang pa-kontra, yun lang. Yan. So, wag niyong kakalimutan lagi yung pray lang lagi pagdasal nyo at yung lagi nyo dadalhin yung gamit. Kasi yung importante talaga gamit eh. Yun ang talaga yung dyan. Suggestion dyan talaga gamit. Pero Jo Marie, nasubukan mo ng suotin yan. Nasubukan ko siya suotin to. Sugat na sugat siya. Ngayon, ang kailangan ko lang dito, dagdagan na lang ulit ng isang beetroot na maliliit na mutya para makompleto. Nakadagdagan mo pa yan, napakabigat na yan. Kahit na mabigat pero kailangan mo pa rin talagang suotin to kasi alam mo na pag nasa ibang lugar tayo, pag sa biyahe tayo, kailangan natin dalhin to kasi alam mo na baka di tayo ng mga manikto diyan mga engkanto diyan. Alam mo naman yun baka sabi nila wala tayo pa kontra. Kailangan natin dalhin to. Kasi para iwas tayo sa disgrasya, iwas din tayo sa gulo. Yan. Kaya dapat natin dalhin to. Kahit may mabigat, may nilagay rin ako mga bato maliliit. Pero kasya naman. Sulit na rin yan ang nilagay ko diyan. Pero paano mo pinagawa yan? So, pinagawa ko lang siya sa AMEP. Nagpatali ako na gawin itong sitron ko. Sabi ko sa kanila, magpatali ako sitron. Maglagay ko ng malilit na bato para malagay ko na agad. Hindi pala kasya kasi kailangan pala ng sobrang dami mga mutya paglalagayan para magkasya, para magkompleto ko na. Nagpagawa na ako nito. Tara, katulad lang kikita kay Pinoy Agimat, may sitron siya Pinoy Agimat, di ba? Nakikita mo lagi, meron siya pulang tela nakalagay sa bewang niya. Yun ang laging niyan dito, pangontra. Yan. Kaya kung gusto nyo interesado sa mga agimat, huwag kayo mawala na pag-asa dahil hindi lang buhay nyo ang mag-aano dyan kasi meron din tayo pangontra. Kaya nga tayo binigyan ng pangontra para meron tayong iwas tayo dyan sa disgrasya, kapapangan yan. Lagi yung tatandaan lagi. So, ang pagkakaroon ba ng sinturon is hindi para sa lahat? Hindi naman para sa lahat ng may sinturon ka. Kailangan ikaw yung mismo gagawa ng isip mo na sabihin sa'yo, gagawa ko ng sinturon sa sariling mo lang. Pero yung beetroot mo, kailangan marunong ka rin dapat gumawa ng sitron at marunong ka rin gumawa ng mga dasal at pwede mo ilagay ang mga bato maliliit. Kasi mga batong yan ay mga simbolo yan. Kahit na nasa sayo yan, nasot mo na yan, pero mapupunta talaga sa iyo yung aura niyan. Yung pinakamalakas na aura mo. Ayan, lagi yung dadaan. Kahit kwentas lang, pwede na yun. Sapat na yung lakas mo. Kaya lagi kami dalang kwentas na yun. O kahit sitron. At ngayon ay pumasok naman tayo dun sa
Doon sa niyog na nakikita nila, may niyog tayo dyan. Oo, may nyok tayo dyan. Sige. Ayan. Yan. Ganda ng niyog, ha? So, ito pabagitin ko na yung pangalan ng tinatawag na nyok ng Sambawa. Ito ay tinatawag na bibik or mata. So, sasabihin ko lang sa inyo, ito ang bibik. Ito ang mata. Yung mata nasa taas, yung bibig nasa baba. So, ginagamit po ito sa pangontra sa kula barang pagkalatan na to. Ginagamit dito sa pagnegosyo, ang pangatak dito sa business, sa kabuhayan. At pala, meron tayong may tumatawag. No, may tumatawag. Natin. So, sagutin muna natin to, no? Sige. Kasi meron tayong caller ngayon. Oo. Okay. Magandang gabi, Shorty the King. Magandang gabi. What's up? Wag ka nang mag-video, naka-audio lang tayo. Sige. Ayan. Nakita mo na yung power bank mo? Hindi pa. Hindi, meron kaming tanong. Kaya kami napatawag sa'yo. Oo. Ang topic kasi namin dito, yung mga kapangyarihan ng mga anting-anting. Sa iyong pananaw, opinion, syempre wala naman tayong maling opinion, kanya-kanya tayo ng pananaw, no? Maaari mo bang ma-open kung ano yung pananaw mo pag usaping anting-anting? Oo, open naman ako dyan. Sige, open ako sa anting-anting topic. O sige, ano yung pananaw mo? Ano ba yung opinion mo kapag pinag-uusapan ng anting-anting? Ano ba yung sa loobin mo? Ang anting-anting kasi, ginagamit kasi yan sa tama. Di siya effective kapag gumawa ka ng mali. Tama yan. Kasi yung... Sige, Jo Marie, mayroon ka ba itatanong, Jo Marie? Okay. Kasi ang agimat kasi, hindi mo kasi pwedeng gamitin yung agimat mo sa mga masama. Kasi wawawala ng bisa talaga. yung gamit mo pagka gumawa ka ng masama. Oo. Dapat gamitin mo yung agimat mo sa tamang kabutihan. Oo. Yun ang lagi. Saka meron din kasabihan na kapag, for example, gumagamit ka ng agimat tapos ginagamit mo sa kasamaan is mas mabilis ang magiging karma Oo. na papasok sa'yo. Oo, totoo yun. Totoo yun. Oo, totoo yun. Mm. Totoo yun, tawag rito. Kasi yung anting ng lola ko, anting sa bully. Antig sa bully, antig Alam sa mo mga yan? inggit. Yan. Okay, ano ba yung anting sa bully? Yung kapag nambubuli ka ng tao, kunyari may nambuli sa lola ko, mga ilang araw magkakasakit yun. Kapag kung sino yung kumare, may Binuli siya. Oo, may May mambubuli. nambasa sa kanya. Tapos Oo, mga yung ilang parang binastos siya. ano yan? Magkakasakit yung taong yun. Gumagamit ba siya ng orasyon o ito ba ay May orasyon yun. Kumbaga yung masamang gawa, pwede niya may balik sa nambubuli. Ang tawag kasi diyan pag gumagamit ng orasyon diyan, lusob balik. Kasi pag tinawag ng lusob balik, kahit kuha ka ng masama, babalik sa kanya yung sakit. Kahit na binubuli ka, babalik sa kanila yun. Kaya nga merong tinatawag na lusob balik eh. Pag kinatiyan ka, babalik sa kanila yun. Magkakasakit siya. Yun. Sige, ito. Oo, totoo yun. So, meron na kayong sa family mo, meron na kayong history sa mga paggamit ng mga anting-anting. Lola ko. Oo. Pero ikaw, Shorty. Hello. Kung tatanungin kita, Shorty, anong klaseng anting-anting ang gusto mong magkaroon? Hindi tawag rito yan sa anting naman. Nung nandun ako sa Batangas, may pinahukay sa akin yung lola ko eh. Sa isang puno. Ugat yung hinukay ko eh. Sabi niya sa akin, tinuturo niya lang, dito mo hukayin. Dito mo hukayin na po. Kaya mo banda dyan. Tapos, pag may nakita kang ugat dyan,
Ayun na yun, kunin mo yan. Ano yun, pandemic days yun. Basta, ano, kami niyang tinuro sa akin. Ugat, Nung isang nahukay ko na yung ugat. ugat, Parang ugat na oo, naugat puno. sa ugat ng puno, doon ko siya inukay. Pagkahukay ko, nahukay ko na yung tinutukoy niyang, ugat, pinakuha niya sa akin yun. Tapos, nilinis ko, sabi niya sa akin, pakuluan mo yan. Siyempre, nilinis ko muna yun ha. Ah. Pagkalinis ko, pinakuluan ko siya. Hmm. Ginawa ko siyang tsaa. Uy, parang Yun, tapos yun. parang ginseng. O parang chinchay, parang kape. Oo, ginawa ko siyang tsaa. Nung ininom ko na yun, parang nag-iba na yung strength ko. Uy. Tumaas yung strength ko. Hanggang ngayon. Tapos yung sense ko, nakikita ko na kagad yung mangyayari. Hmm. May ganun ako minsan. Parang nagawa. Lalo na pag parang nagawa ko na to ha. Yung tipong pag may lakad ka tapos parang hindi ka komportable. Nadaanan ko na to. May ganun akong sense. Na parang ibig sabihin Tapos may sense pa. Huwag ka lang tutuloy pag may ganong sense. Oo, hindi ako tumutuloy niyan. Katulad ng kwento ko sa'yo kanina, di ba, nagpa-podcast tayo. Yun. Tapos tawag rito. Basta, yung mangyayari pa lang, nakikita ko na. Meron kang Nabibish pa lang. meron kang hindi natutuloy kasi na binabalak. Ibig sabihin, nakikita mo sila pero sila hindi partner, ang ibig niya sabihin, meron siyang premonition. Preparation. Ibig sabihin, parang meron kang nakikita niya. Minsan naman, ang mga premonition, hinararamdaman hindi siya parang aura. For example ito nararamdaman ko rin yan parang isang araw, parang parang tinamad kang pumasok, parang parang tinatabat ka, kumbaga tinatabat ka kumilos ganyan. Pero pag pinilit mo at subukan mong umalis, maraming aberya, maraming mga totoo yun. May ganun. May aberya. Parang mapapaisip ka, yung pala iniisip ko nung umaga, parang ayoko nang tumuloy. Parang ayaw mo na tumuloy, parang ayaw mo nang pumasok Parang inisip mo na lang, parang tinatamad na ako kumilos Parang ganon. Pero ikaw, Boss Shorty, pag ganyang nararamdaman mo, ano ginagawa mo? Hindi talaga ako tumutuloy. Hindi. Pag may naaurahan ako na hindi maganda, hindi ako natuloy. Hindi yung sabi ng lola ko sa akin. Totoo rin yan. May ganun tayo mahiwaga no? May mga sabi kasi sa mga matatanda totoo sila sabi, mayroon talagang nagpapasabi na may batik talaga ang matanda. Kahit hindi matuloy, talagang sasabihan ka talaga. Kahit nga yung mga nanay natin nagtataka rin ako sa mga nanay natin kapag yung mga sinampay, kapag nagsabi ng uulan yan, uulan talaga. Uulan. Talaga nagkakatotoo talaga. Yun tapos tapos ito pa, pag di ba galing tayong Buendia, Pasay. Parang alam ko na yung mangyayari doon. Parang nangyari na to, parang gano'n. Parang nangyari na hindi nasaan. Sabi parang ko, gano'n, di ba? Nangyari na to. Ayun yun. Sibuat nung ininom ko yung tsaan, yun nga, yung ugat na yun. Parang ang dami ko nakita. Tapos di ba yung panahon ng pandemic, na naginip ako na ito, panaginip to kung hindi kayo maniwala. Di ba panahon ng pandemic, 2021, nasa Bataan ako. Naginip ako, tol, dun sa may dulo ng puno, kasi paglabas ko ng pinto ng bahay ng tita ko, ng lola ko, pagbukas mo dun sa unang pinto, makikita mo kaagad yung malaking puno ron Kasi nga, parangan yun Parangan, di ba? Yung bahay nila nasa gitna ng parangan. So, nanaginip ako.
May sumasayaw doon na ano, tol. Diwata, tol. Diwata. Isang diwata. Magandang diwata. Oo. Ano, sa panaginip ko yun Diba nananaginip ako? Ay kinikilabutan ako. May sumasayaw dun sa ilalim ng puno, diwata. May diwata ka nakita. Sa panaginip ha? Oo, sa panaginip. Yung parang inaakit ka niya. Alam mo yun? Oh. Panaginipan ko yung tulo. Dun sa may puno na yun. Ngayon, dun, pagbukas ko ng pinto, lumapit ako sa balcony. Kapag mga probinsya. Ang tawag sa terrace, balcony. Tambayan. Tama. Tambayan. Parang tabayan ng mga ano. Oo. Oo, di ba? Balcony. Oo. Lumapit ako. Tapos yung ulo ko, ginanong ko, yung parang nilaki, kasi bagong gising ako eh. Pupungas-pungas ako eh. Sa panaginip ko yun Pupungas-pungas ako, ginaganon ko yung mata ko. Sabi ko, dilim doon, pero siya lang yung bukod tanging kumikislap doon sa ilalim ng puno na yun. Sumasayaw siya. Ibig sabihin, Parang pinapalapit niya ako. pero this time gising ka na. Ha? Kasi nga na sa... Hindi. At tulog pa rin. Panaginip pa Ano yun? rin. Oo, lumabas yung kaluluwa ko na nakikita ko siya. Panaginip yun, di ba? Kumbaga, ano? Panaginip yun, di ba? Yung kumbaga, Parang inaakit niya ako na sumama ako sa kanya. tulog ka, pero yung kaluluwa mo, humiwalay. May balay parang gusto mo sumama sa Oo. kanya. Parang inaatak ka. Ang Hindi. tawag doon, yung Oo, parang astral. Hindi ko gusto sumama sa kanya. Hindi ko gusto sumama sa kanya. Sa tingin mo, kung ikaw... Inaakit niya ako na lumapit sa kanya. Okay. So, tinatawag ka niya, pinapalapit ka niya. Oo, yung alam mo yung sayo ng babae sa mga beer house. Yung mga Yeah. nangaakit. Ganun, tol. Anong Pero gina- diwata di- siya. Buti hindi ka lumapit kasi kung hindi, baka wala na, hindi ka na nagising. Baka Wala wala na, na. Baka wala. yung kaluluwa mo, Hindi mo na ako mas kilala. sumama ka na sa kanila. O baka nawala ka na Hindi ng... mo na ako kilala nun. Mm. Hindi mo na ako nakakausap ngayon. Hindi na tayo nakakagawa ng music video. Hindi ako nag-aabal. Tol, Edi, kitang-kita ko talaga. buti. Siyempre, hindi naman ako naaabal. Parang naisip mo, parang Hindi ako may naakit mali. sa kanya. Parang may mali na hindi... Oo. Mm. Tapos ito pa, di ba, panahon ng pandemic. Ah. Napanood ko rin yung tol. Tangina, pagkatapos ng diwata na yun, mga ilang oras, nag-iba yung panaginip ko. Nag-iba naman. Nag-iba. Oo. Yung mga tao, tol, nasa escalator. Nakahiga. Ay. Alam ba, di ba yung escalator, di ba pataas yun? Ah. Ako naman, yung escalator, imaginein mo yung escalator pataas, di ba, sa mga mall. So parang Diba? nakabit na sa kabila ka, parang ganon. Hindi, di ba ang escalator, tol, kapag sumasakay ka ng escalator, tol, di ba, paangat? Parang open, Tsaka pababa. parang open yung Yung saraya. yung escalator nila, pahiga. Hindi pataas, pahiga. Nagets mo ako? Parang isang Nakahiga ang tao. Oo, nakahiga. Ba? Tapos ako nakatingin lang ako, nasa ilalim ako, nakatingin ako. Ito nakakatakot to. Ano to, kilabot. Tapos, yung mga tao, hindi nakilos, nakahiga lang gano'n. Tapos ako tinitignan ko. Tapos yung escalator na yun, papunta sa apoy. Ba? Yung mga tao nalalaglag papunta sa apoy. At sila nakahiga Hindi ka lang. naniniwala. So pagdating doon sa apoy, nalalaglag sila doon. Oo. Tapos gumaganon-ganon lang. Sabihin, ito yung sinasabi nilang impyerno. Parang impyerno ng lugar na mainit-init na Tapos ako nakahiga. Oo, sibuhat nung nakita ko yung diwata na yon, nag-iba yung kwento. Parang dinala niya ako sa ibang diversion. Dinivert niya ako. Dinala niya ako doon. Parang pinakita niya sa akin na yung, alam mo yun? Wala. So, Tignan ko lang. anong nun? Sa tingin mo, ano kaya ibig sabihin nun sa Kinuwento ko. Ang tagal na noon, 2020. Kinuwento ko sa lola ko yun.
Kasi kapag nananaginip ako, kinukwento ko sa lola ko. Mm. Mm. Kasi So, hindi ibig ka pwede sabihin, magtago ng siguro, kwento eh. ang nakikita So, yung kong... pagkagising ko noon, madaling araw pa lang, paggising ko, alas 3. Alas 3, alas tingin ka agad 3. ako sa pag alas 3, mga 2:52 yun. Da ako yun, tol. Mm. 2:52. Siyempre, bad ano yun eh, di ba? Bad kwento, di ba? Pangit na kwento. May magandang kwento, yung una, yung diwata. Nayaya niya ako. Pasayaw siya dun eh, sa may puno. Tapos nag-iba yung paningin ko. Ayun nga, yung escalator na nakahiga, kasi mga tao nakahiga doon, nalalaglag. Nakita ko pa nga yung tropa ko doon eh. Na nakahiga Yung din. tropa ko na Nakahiga din. Oo. Tapos mga ilang araw, namatay. Ay, Oo, tol. grabe. Sabi ko, tita, namatay yung tropa ko. Panaginipan ko dun sa ano. Panaginipan ko dun sa Ngayon, dun, nalaglag sa impyerno. so kung Apoy. Ano, may namatay, yung ilang araw na yon, yung baklang namatay doon sa baryo namin, yun yung nakita ko nakahiga doon. Papunta sa ano ha? Papunta to sa Apoy. Sa Apoy. Oo. Ang tingin ko, ibig sabihin, sumasayaw doon sa ilalim ng puno, kung hindi yung babae, bakla siya. Tapos, nag-iba yung yung dinivert ako sa iba, nakita ko siya doon nakahiga. Patangos pa nga ilong niya eh. Para siyang Bombayin eh. Tapos yung namatay doon sa baryo namin, parang Bombayin din yung itsura. Siguro ito yung mga ito yung mga pagkakataon na may mga premonition talaga. Ang mukha nito. 3 days ago na yun. Ay, kinikilabutan ako, gagi. Nakikita mo pala ang hinaharap kung sino yung tipo na, kung sino yung mga susunod na. Sa ngayon na wala na yung ganun kong abilidad. Basta pag nandun ako sa probinsya, pag nandun ako sa probinsya, sa bahay namin, sa Batangas, o dun sa lola ko, yung bahay ng lola ko, pag nandun ako, nakikita ko. Hindi ka maniwala, kapre, nakita ko nga nung high school ako eh. Marami ka nakikita sa nung kabataan mo, pero buti na lang din habang lumalaki ka is hindi naman siya nag-develop. Mas yung paningin ko sa tao, 'di ba, katulad ng sinabi ko, kapag may hindi magandang gagawin yung tao, alam ko na kagad. Reviewin mo yung podcast natin. Na-topic natin yon. Diba? Sinabi ko sa'yo. Kapag yung tao, tinignan ko. Kapag hindi ko kilala. Kapag hindi mo kilala. May nakita ako sa kanya na, pag may nakita ako sa kanya na hindi kaaya-aya, lumalayo kagad ako niyan. Ayun. Sige. Nasa-sense ko kagad yung utak niya. Siguro, ilaw, shorty. Sabi mo sa ganun, Direct Bird, bakit mo na question sa akin yung ganito? May nararamdaman ka ba or may nakikita ka ba sa akin kapag nagsasalita ako? Wala naman. Pero shorty, maiiksian ko na lang, no? Siguro, meron tayong, in the future, meron tayong may interview na expert psychic. Siguro yung mga spiritual, yung mga paranormal, maaari natin i-topic sa kanila. Expert. Oo, pwede. Pabor ako doon kasi gusto ko rin ikwento sa kanila yung sa loobin ko eh. Ayun, sige. Sige, Kasi tol, hindi ko kasi pwede itago eh. Oo, tama yan. Kasi hindi ko pwede itago yan dapat nililihib lang yan sa'yo. Nililihib lang. Hindi ko siya pwede itago pero kailangan ko siyang ikwento para gumaan yung kilos ko. Boss Shorty, i-invite kita once na nakuha na natin yung guest natin para dun sa topic na yan.
na mga paranormal, Expert mga yan. ang tawag doon yung mga astral projection, tapos yung mga ano mga hindi may paliwanag na mga ano mga Tapos, nararanasan. Oo may, na. Sige. tapos mahilig ako sa mga yung mga makulay. Yung mata ko, pag nakakita ng makulay, natutuwa ako niyan. Siguro may ibang Yung mata ko, explanation doon. Sige. Sige, oh, Boss Shorty, ano? Um, ano di, pa? di, Tanong ka pa? Meron pa ako. mm. Oh, sige, Tanong ka sige, pa sige. kung Ano, anong, bago namin matapos yung podcast, medyo, sige, ano pa yung pwede mo pang ma-share? ayun, basta yung kung ano man yung pinainom sa akin ng lola ko noon, that time na yun. Nag-iba yung ko, yung strength ko, Mm. nag-iba. Siguro kung pinagpatuloy mong inumin yung ano na yun, nilagang ugat na yun, no? Hanggang Oo. ngayon siguro. Mm. Hindi, actually, inubos ko yun sibuat nung pagkapakulo. Isang garapon yun eh. Sinabay ko siya Isang sa garapon. pananghalian ko eh. Oo, isang garapon yun na Napakadami din, inubos ha? ko lang. Napaka, Oo, tapos hindi pa ako natuwa doon. Gumawa pa ako ng yung dahon parang ng gumawa ka pa ng ganun pinakuluan. para sa sarili mo. Para pag naubos ulit, may matitira ka ulit. Mm. Oo, gumawa pa ako nun sa dahon. Meron pa akong dahon na ininom. Na nilagyan ko pa ng sago, tapos konting asukal. Oo, maganda Ginawa ko rin. siyang tea. Maganda rin. Ano kasi siya sa Oo, kape. parang hinanap ko pa siya. Tapos, para siyang kape, para siyang tsaa. Tapos nilagyan ko ng sago, tapos nilagyan ko ng konting Asukal. asukal. Oo. Alam mo yung parang milk tea, parang Parang, milk. Para parang lang shake ano na lang, milk tea, para no? lang parang tiyaan na mapakla Oo, na kailangan mo lang ng tamis. Oo, tamis. Masarap. Ayun. tapos yung sibuat noon, naghanap naman ako ng mga bulaklak na gulay. Yun, sa mga kalabasa, yan, gusto ko yun. Alam mo Mga ba, bulaklak ng kalabasa. Shondi, yung kalabasa na yun, meron din tinatawag na mutya, beetroot din ang tinatawag. Kasi yung Ayun nga, kalabasa, yung, may mga bato rin yan na nakukuha sa kalikasan. Di lang sa prutas, di lang sa mga down na kukuha. Meron din yung beetroot talaga kumukuha talaga sa kalikasan. Mga uh, bato-bato. yung pinainom mo ako ng tubig kanina, ano na impression mo sa akin, yung pagkakita mo sa akin? May nakita ka ba na something or ano? Kasi Wala, mamaya baka meron ka ding katulad ko. wala naman kasi sa akin naman kapag may mga for example, yung mga sa akin naman kapag once naman na na-meet ko ang isang tao, lagi kong iniisip na na magiging kaugali ko to eh. Ganun lagi. Mm. Ah, Oh, pero kasi yung kaibigan mo, nung pinainom niya ako ng tubig, anong impression niya sa akin sa nakita niya ako kanina ito, dun sa inyo? actually naririnig niya yung tanong mo. Oo nga, kaya pa sinasabi, narinig ko pa. Oh, Hindi sige, kasi nung ano. nakita kita parang nagulat ka eh. Nung nakita ko yung mukha niya, parang nagulat siya. Yung reaction, Ako yung reaction ng mukha, nakita. diba? Oo, Mm, parang nagulat ka sa akin. ah, Diba lumaki pa nga yung mata mo, nagulat. Parang nagulat ka. May aura. Sa aura. Ganun Oo, ba? oo, tawara. parang, tapos ito, naging topic natin. Bakit may katulad ka ba ng akin? Kasi yung araw kasi talagang meron talaga akong kahit yung ibang mga tao kasi May naramdam? hindi nila nakikita yung aura, pero sa ugali talaga yung nakikita. Sa itsura, hindi lang sa itsura, pati sa ugali. Sa forma. Sa Parang forma. ganon. Oo, sa forma. Sabihin, Sa ayos, mga yan. forma pala tong si Shorty. Mga forma. Kaya nakita Oo, mo, uy, forma rin. ganun. Tsaka simple lang, tsaka mabait. Yun lang nakikita So, ko. ibig sabihin, partner, na astikan ka kay Shorty. Oo. Oh. Kaya tinignan ko hanggang ulo. Nakita ko sa... Hanggang ulo, hanggang Oo, paa. kasi Tinignan parang... ko talaga. Oo nga tinitignan din kita. Sabi ko, iba yung tingin sa akin ni tropa. Diba nakikipagkwento ako sa'yo kanina. Kaya tuloy yung kwento ko sa'yo. Diba? Parang kasi, nung paglabas mo ng gate,
pinainom mo ako ng tubig, parang nagulat ka. Oh, parang nagulat kunyari nabigla. Diba? Sa reaction yung Oo, pagpakain ng nabigla ka. tubig. Oo, di ba yung pag-abot mo sa akin ng baso, parang nagulat. Oo nga. Tapos tinignan na kita, tapos tuloy ako ng kwento sa'yo, di ba? Para hindi ka mailang. Oh, kasi paglabas Bakit may nararamdaman ka ba sa akin nung paglabas mo meron. ng gate or Meron kasi wala kasi akong gamit na dala-dala eh. Kasi kung may gamit ako dala-dala, maramdaman ko naman yung aura mo eh. So, Meron parang, naman talaga. so parang bang ano, kakaiba ang presensya Oh, ni Shorty kakaibang presensya talaga. Oo, nung nakita mo siya, ganun. Oo. Oo, kasi tapos ito na nga, yung pinagduktong-duktong ko yung topic ngayon, tsaka yung reaction ni Tropa kanina. Kaya tinanong ko siya ngayon kung ano ang impression mo sa akin nung nakita mo ako. Kasi nung pagtingin mo sa akin, parang nagulat ka eh. Parang, sino to? Yun nga eh, Yeah. kasi Ano na siguro Sige, siguro yung yung aura na yon siguro ma-open natin sa mga next topic yon. Oo. Tsaka napapansin ko rin sa ibang tao yun, di ba? Araw-araw ako sa Aura. kalsada. di lang, Oo. Parang di lang sa aura, di lang sa kahit Sige. lalaki, babae. Yung kumbaga kahit yung lalaki, babae, Oh, iba yung tingin sa akin. sige. Minsan may na yung mata nakatingin sa akin. Tinitignan ko rin siya pag gano'n. Sige. Boss Shorty, pasensya na at puputuli ko na dito yung yung linya. Sige. Pero Nabitin ako magandang itapik natin 'yan lalo na kapag meron tayong spiritual expert. Tapos yung maiba naman tayo direct yung power bank mo. Sige. I-check mo dyan sa gilid-gilid ng bag mo. Mayroon ako nakitang bag mo na pagbukas ng zipper may orange dyan eh. Diyan ko nakita kung saan mo siniksik dyan. Right. Mga bulsa yan Sige, dyan. sige. I-double check ko na lang din. Sige, Boss Shorty, maraming salamat sa iyong oras at presensya. At sa mga susunod ulit na mga Bakit? podcast at tayo ay magkakasama ulit. May nararamdaman ka yata eh. Wow, nakikita ka yata, may nararamdaman na kaming antok kasi mga mga antok eh. Mga hindi natatagal sa puyat eh. Antok na kami. kasi naka 1 hour na rin kami sa podcast. Sa broadcast eh. Kaya sige. okay na rin. Topic Pero natin yan. ililista ko yan. Isama mo si Tropa. Isama mo si Tropa. Lilista ko yan sa Yung mga nag-abot ng tubig. sa mga priority topic. Oo. Isama mo si Tropa, Tola. O sama ka daw, John Marie. Sige, welcome ako dyan. Oo. Lagi ako ng ready. Pero Ayan, kailangan, para ipa-plug ko rin yan. Kasama rin ako dyan sa edit niya. Oo. Walang problema, Tol. Ano naman ako transparent. Transparent lang. Tulad ng sinabi ko sa inyo, transparent ako, Tol. Hindi ako pwede magtago. Tatuan yan, tatuan. Transparent ako, Tol. Hindi ako pwede magtago. Once na may magtanong sa akin, tuloy ang sagot ko dyan. Ayan. Tuloy ang sagot. Sige, maraming salamat, Shorty, ha? Sige, magpipim ako sa'yo sa mga susunod na mga araw. Sige. Basta, pag nakita mo na yung gusto mong topic, tawagan mo ako. Ayan. Naka-line up na yan. Sisiputin kita dyan. Sige. Salamat, Boss Shorty. Salamat din, Direct Bird. Okay, so yun. So na-topic na doon yung yung mga aura. Yung mga aura, yung mga pangingatin ay mga ibig sabihin ng aura, yung bagang parang pakiramdam sa enerhiya sa katawan ng ating Pero the best siya is Boss Shorty kasi may mga na-open siya ng mga premonition. Siguro maaari tayo mag-topic din ng mga premonition ng mga pwede pang mangyari. May mangyari. Hindi inaasahan talaga may mangyari. Ayun. Sige, mga ka-master, no? Tatapusin namin ang podcast ngayon ng ganitong oras. At pasensya na kung medyo napahaba. Napabang oras, napabang ang tagal namin sa katuan.
Pero okay naman dahil siguro naman marami silang natutunan. So yung mga kayo dyan, mga tao dyan, yung mga kababayan, mga Pilipino dyan, kung gusto nyo talagang makakuha ng beetroot talaga, pumunta kayo dito sa Calao. So every 11:30 ng tanghali, bago pumunta ng Calao, dapat nandito ka na yun sa Calao na yun. Tuwing Martes at Biyernes kayo na doon. Para lagay update kayo sa mga video na gagawin natin na yung mga bago video natin na yun. Kasi andun si Pinoy Agimat para ma-share natin yung mga agimat na yun ang gusto bumili ng mga gamit or pangontra pangatag ng negosyo. Yan, yun lang. Tandaan nyo yan. Okay, so by the way, ako pala si Bert Portea. Ako nga pala si John Marie, ibilang vlogger. And bye-bye!